So, what's up guys? For today's video nga, gagawa tayo ng mga bagong symbol na pwedeng gamitin sa pagbuo ng isang poster making contest. Bali, meron dito tayong 8 bracket. So, ayan, sisimulan na natin ang paggawa. So, ayan na nga. So, isang column, gagawa tayo ng symbol na eroplanong papel. So, para saan ba ang simbolong ito at para saan ba ginagamit ito? So, pwede natin itong ihalintulad sa isang matayog na pangarap ng isang estudyante. So, alam naman natin na kadalasan at karaniwan na gumagamit ng mga papel na may ganitong guhit, yung pula at asul yung mga nasa primary level. So, ayan, pwede nyo gamitin niyang simbolismo. At ang pangalawang simbolismo na ating iguguhit ay ang mga lapis na sumisimbolo sa edukasyon, pag-aaral ng mga kabataan na ating pag-asa ng bayan. So, ayan, makikita nyo naman, dinuguhit natin ang lapis. Susunod is pwede natin gamitin simbolismo is yung mga ballpen. Yan, pwedeng gamitin yan sa pag-aaral. Kasi syempre ginagamit nga rin yan ng mga estudyanteng Pilipino. Tapos pwede rin natin gamitin yung mga paintbrush, no? So yan, pwede rin gamitin simbolismo. Pwede yan sama-sama. Tapos pwede rin yung Crayola, ayan. Pwede nyo gamitin simbolismo yan sa pag-aaral. Lalo na kung ang tema ay may kinalaman sa mga edukasyon. So ang pangatlong simbolismo na ating iguguhit ay ang dollar sign o yung mga sign ng mga pera, no? So ayan, dollar, kapag once na ang tema ay may kinalaman sa growth, sa pag-unlad, ayan, pwede nyo gamitin yan. So yan, madali lang naman drawing yan, no? Basta makita yan, automatic yan, may kinalaman yan sa growth and development ng isang bansa o kaya ng buong mundo. So ayan, pwede gawing pesos yan, pwede yung i-drawing kapag once na, syempre, tumutukoy ang pinakatema is about sa Pilipinas lang, yan. Pero pag once na global or syempre pangkalahatan o pang buong mundo is pwede nyong i-drawing is yung mga dollar o kaya iba't ibang symbol ng pera. So yan, ang pang-apat na simbolismo ay ang puzzle. So ito nga ay pwedeng gamitin kapag once na ang tema ay may kinalaman sa pagbuo, no? So yan, tsaka sa mga pagsubok o kaya yung mga hindrance na kinakaharap ng isang mamamayang Pilipino. So ayan, pwede rin gumamit ng Rubik's Cube, no? Tapos ngayon yung Rubik's Cube is may iba't ibang kulay at saka parang yung magulo siya, hindi pa buo, no? So parang tumutukoy yan sa pagsubok tsaka suliranin na kailangang harapin ng isang tao o ng mamamayan ng isang bansa. So ayun lang. Bali yung mga ganyang simbolismo is medyo mga malalalim na pagpapakahulugan na yan. Lalo na at alam naman natin na ang isang Rubik's Cube ay isang uri ng laruan. Ang susunod na simbolismo na ating iguhit ay yung may kinalaman sa sinasabi nila yung mga paksang may kinalaman sa landas, patungo, para sa pagbabago. Ayan, madalas kong ginagamit yan. Minsan yung mga pagsubok, ayan, ginagamit ko yung mga simbolismo na yan tulad ng daanan, mga hagdanan. Tapos yan, yung unang hagdan yan yung ginagamit ko minsan kapag once na, syempre may baitang kada baitang, tapos parang may step or stepping process na mangyayari dun sa poster, no? Tapos pwede rin naman yung ganitong hagdanan, no? Ito naman yung kadalasan na ginagamit. Kunwari, kapag once na, ayun nga, may mga pagsubok na meron kunwari na ipapakita dun sa loob ng poster. So, ayan, pwede nyo gamitin yan. Tapos, ang susunod na simbolismo na ating iguguhit sa ika-6 na column ay yung mga flags. Ayan, madalas ginagamit yan. Madalas mong makikita yan kapag nagpapatukoy sa isang bansa, no? Yung tema ng isang poster making. Madalas din ginagamit yan sa mga tema na may kinalaman sa United Nations o kaya yung ugnayang pangbansa, no? O pangdaigdigan. Ayan, ginagamit ko yung mga yung flag na yan. Tapos minsan dugtong-dugtong yan, no? Siyempre parang binded nga yung mga bansa sa kapwa nila bansa. So ayan lang, sana amin napupulot kayong aral sa mga tinuturo ko dito, ano? So kung meron kayong mga alam pa, comment nyo lang yan sa baba. Tapos gagawan din natin yan ng review. So yun lang. Ayan, makikita nyo naman. Siyempre, pag gagamit nga kayo o guguhit kayo ng mga simbolismo na mga flag, siyempre dapat detalyado, no? Tapos, alam nyo yung mga kulay na nagre-representa dun sa mga flag na meron ng isang bansa. Ayan, makikita nyo naman. Sa kulay, sa mga symbol at logo na meron dun sa loob ng flag, dapat medyo accurate tayo dyan para siyempre, ma-define natin kung anong bansa ba yung gusto nyong ipakita dito. So, yun lang. Sana may natututunan kayo. Siyempre, dapat yung mga kulay is ano, no? Medyo matingkad o para, siyempre para kitang-kita nga at medyo buhay yung
simbolismo ng flag na pinapakita nyo dito sa loob ng ating poster. So, syempre sa next column, sa pang 7 column is, ito yung mga simbolismo na ginagamit ko kapag once na ang topic ay meron sa o merong kinalaman sa mga pag-iwas o yung mga bawal. May masamang dulot o nakamamatay. Kadalasan yan makikita sa mga symbol o sa mga bagay na may poison, no? O yung mga nakakalason. So yan lang sa mga medical. Madalas yan makikita sa mga negative part ng ng poster nyo. So yan lang. Alam nyo naman yan. Tsaka yung mga radioactive, yan yung mga ganong symbol. So hindi ko na rin dito nilagay, pero kasama yan. At kung may mga alam pa kayong mga symbol na hindi ko pa nasabi, ayun, o mga nakaligtaan, comment nyo lang dyan sa comment section natin. So ayun lang, next tayo sa pinakahuling part ng ating mga symbol na dinodrawing ngayon. So ayan yung mga social media icons, no? Tulad ng like, yung YouTube button, yung share button, ayan yung mga Facebook icon, TikTok icon. So ayan, pwede nyo gamitin yan kapag once na ang tema ng poster making ay may kinalaman sa worldwide communication, no? Worldwide access, yan, globalization, yan, sa modernization, pwede nyo mga gamitin yan, no? Pwede yan makakita sa loob ng poster na may kinalaman sa mga ganung tema. Ginagamit yan ngayon, lalo na sa mga modern poster making contest, mga mahusay na mga kabataan ngayon na gumagawa ng poster, no? Talagang nag-e-explore sila kung ano yung mga pwede pang idagdag at magpaganda sa mga poster. Hindi na sila masyado nag-i-stick sa mga traditional. So ayun lang, sana marami kayong natutunan. Thank you. At yun nga, kung umabot nga kayo sa part ng video na to, pa-share ng video, pa-subscribe ng ating channel. Thank you and God bless.